Luminis po ang bagyo dito po sa amin, Panginoon. Talagang napakabuti na po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay namin, Panginoon. Ito po ang aking tanging dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ano ko lang yung aking kodigo. Ang kodigo naman po kasi, parang outline lang yung guide yan. Diba? So, marunong kayo eh. Ako'y hirap na hirap ako eh. Bible school kami ni Pastor sa New Life, sama kayo. More hanggang 12 lang yun. Tanghali. Sa gabi hindi ako pwede. Morning yun, morning. Morning. Hanggang ano siya, hanggang 12 lang, 12 ka. Makakabalik na kayo dito ulit. Anong oras mag-uumpisa? Alas 8. Ang umaga. Umaga. Eh, kailan mangyayari yun? Next year pa. Next Next year pa. Kasi po, ihanda natin sa sakyan. Sige. Dahil nga yung sasakyan ni Pastor, ang thinking kasi natin, lalo na dito sa kulturang Pilipino, mahirap lang ako. Ganun palagi, mahirap lang ako, ganto, ganyan. Kung titignan mo yung history at kultura natin, mula naman panahon ng Amerikano at Kastila, ganun talaga yung intention. Bakit? Kasi ang oppressing power, gusto nila, yung kanilang sinasako, ang thinking, okay? Ang thinking ay mahirap lang kami. Diba? Ganun yun eh. Kumbaga sila yung power, sila yung makapangyarihan, pero yung mga nasasakupan nila, ayaw nila na umasenso, umangat, kasi pwede silang, di ba, kalabanin. Kaya pansin nyo, ano yung kanta sa eskwelahan? Bahay, kubo, kahit munti. Di ba? Kahit munti. Pero kung titingnan mo yung mga ninuno natin, mga datu. Di ba? Kumbaga, merong royalty. Ibig sabihin yung ano mo, yung mga ninuno mo, mga hari. So kaya nga, pag tinignan mo sa Gospels, di ba? Ano sabi ni Jesus? My kingdom is not of this world. Di ba? Ang aking kaharian, so isipin mo, kaharian. Di ba? So, merong dalawang kaharian sa Bible. Di ba? Kaharian ng kadiliman, sa kaharian ng Diyos. Di ba? O kaharian ng kung nasa ng liwanag. Di ba? So kung titingnan mo, dalawang kaharian yan. Two kingdoms. And yung two kingdoms na yan, magkaaway yan, hindi pwede magsama. Sabi sa Bible, di ba? Hindi pwede magsama ang liwanag sa kadiliman. Hindi pwede. Kasi ang liwanag talaga, pag madilim na madilim, di ba? Magsinday ka lang ng kandila, di ba? May liwanag na. Posporo, liliwanag. Kaya sabi ni Jesus, darkness, di ba, cannot overcome the light. Bakit? Kasi nga, ganun talaga. It's nature. Kaya nga kailangan natin maintindihan bilang mga Kristiyano. Tayo ay yung mga nagliliwanag. Di ba? Kung tayo yung nagliliwanag, paano mananatiling madilim yung ating kapaligiran? Di ba? Yun ang punto na, actually, yun ang punto na ngayon, lalo na ngayon, sinasabi, ang dilim-dilim sa Pilipinas, ang daming korap, ang gulo-gulo, ganito, ganyan. Puro reklamo. Di ba? Pero anong ginagawa natin bilang mga Kristiyano? Yun ang tanong dun eh. Di ba nananalangin ba tayo? Di ba? Na kasi, sabihin natin, ay ito naging problema, meron tayong personality, politics, mindset. Yun. Bakit kasi kay ganito tayo, kay ganito tayo, kay ganito. Tanda natin, hindi nila kailanman masusolusyonan ang problema ng isang bansa. Okay? Kahit sinong politiko lagay mo dyan. Bakit? Sistema kasi yan. Sistema. Okay? So, in-establish noon pa yan ng kaaway, yung sistema ng gobyerno na ang kabigay sa kanya. Diba? Isipin nyo, panahon pa ni Adan, di ba? Anong ginawa ng kaaway? Tinukso niya si Eva at Adan, di ba? Tinukso niya. Kasi bakit? Gusto niyang kunin yung kapangyarihan. Dahil ano sabi sa Genesis? Chapter 1. Saka umabot yan sa chapter 2 pag binasa mo. Sabi ni Lord, let us make man in our image, in our likeness, and let them have dominion. Yung word na dominion doon, ay ibig sabihin ng word na dominion, ibig sabihin yun ay kingdom word. Meaning to say, meron kang kapangyarihan sa isang lugar.
Yung lugar na binigay ng Diyos sa tao, yun yung Garden of Eden. Gets nyo ba? Nagtatagpo ba, nagtutugma-tugma ba yung ano? So binigyan ang tao ng dominion. Ngayon, siyempre, ayaw ng kaaway. Yun, bakit? Galing siya sa langit, di ba? Nagrebelde sa Diyos. Nagrebelde sa Diyos, tinapon, di ba? Kinast sila sa earth. Kinast sila sa earth, kaya nga nandito sila sa earth, and ang purpose wala, parang it's a prison para sa kanila. And imagine nyo ang ginawa ng Diyos, naggawa siya ng tao na magkaroon ng dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over every creeping thing that creeps upon the earth. So, lahat ng nasa earth, meron siyang kapangyarihan. Pero, dahil ang kaaway ay gusto niya meron din siyang kapangyarihan, tinukso niya si Eva Adan. So, nung nangyari yon, ang kapangyarihan na kay Adan, okay, tandaan natin ha, kaya importante, papanalangin nyo ang inyong asawa, kung may asawa kayo, kasi bakit? Hindi nila nalaman na sila ay hugot-hubad nung si Eva lang ay kumain ng prutas. Kailan nila nalaman? Noong binigay ni Eva yung mansanas kay Adan, at kinain na Adan, at doon nila nalaman na meron, ano pala tayo? Ubad. Bakit? Kasi ang authority binigay sa lalaki. Binigay kay Adan muna. Oo, nagkasala ang babae, nagkasala si Eva, pero yung responsibility and authority nasa lalaki. Okay? Na kay Adan. So si Adan kasi yung binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. Ngayon, nung na-turn over na kay Satan, simula noon, pinalaya sila sa, alam natin yung kwento, di ba? Pinalaya sila sa garden. Yung anghel ay nagpoprotekta na doon sa garden, hindi sila makapasok. Yung tree of life, merong espadang umiikot. Okay? Binasa niya sa Genesis. Para hindi sila kumain ng tree of life. Bakit? Kasi alam na nilang tama't mali. Tapos kakain pa sila ng tree of life, di habang buhay silang may kaalaman ng mabuti at masama. Di ba? Delikado yun. Diba? Walang innocence and all that, pero the point is, yung kingdom ng Panginoon na gusto sanang i-establish kay Adan ay nawala. Okay? So napailalim tayo sa kingdom of darkness. Okay? Sundan niyo lang ako. Kingdom ng darkness na kung saan for the next 4,000 years. Pag tinignan natin yung Bible sa Old Testament, bakit ang gulo? Bakit may patayan? Bakit merong ganto, ganyan? Kasi nga, the kingdom of darkness has gone rampant. Ibig sabihin, yun na yung kadiliman na sumasakop sa buong mundo nung panahon na yun. Diba? Kaya nga siya padilim ng padilim nung panahon nga ni Noe. Sabi niya, di ba? Nung panahon ni Noe, lahat ng tao except si Noe ay gumagawa ng kadiliman. Di ba? Kasi di lang yun, napakadami pang pag binasa mo buong Bible sa Genesis, makikita mo doon na kasi bakit? Sabi sa Genesis chapter 3, nung nagkasala sila, di ba? Meron tinatawag na curse, may sumpa, di ba? Kasi ang nangyari, nagturuan, Adan, di ba? Nasaan ka? Ang tanong lang naman ng Diyos ay, nasaan ka? Di ba? Sabi, nandito po kami nagtatago, di ba? Kasi nga alam namin hubot-hubad kami, ganto, ganyan. So, ang sabi ni Lord sa kanya, sabi ng Panginoon sa kanya, sino nagsabi? Sino nagsabi sa'yo? Di ba? Yun ang sunod na to. Anong next na sagot ni Adan? Itong babaeng binigay mo. Di ba? Nanisi agad. So kung nakikita mo yung pattern ng tao, kaya normal yun. Pag may problema, si Turo, kasi si ganto, siya po. Di ba? Pero yung tatlong daliri nakapunta sa kanya. Siya po. Di ba? Pero, kaya nga ikaw muna yung titignan mo bago yung kapitbahay mo, di ba? O bago yung kapatid mo, tignan mo muna yung sarili mo. Pero anyway, ibang sermon yun. So, siya po. Si Eva, yung tinuro sa kanya, ay, ito po yung ahas. Yung ahas, wala nang maituro. Di ba? So, napunta sa kanya. Kaya nga, yung ahas, gumagapa ngayon sa lupa, kasi yun ang sumpa sa kanya. Dati, hindi siya gumagapang sa lupa. Nakatayo siya. Isipin mo, nakatayo siya.
Pero dahil sinumpa siya, di ba? On your belly you shall crawl all the days of your life. Makapangyarihan ng salita ng Diyos di ba? Kung sinabi ng Diyos, yun ang mangyayari sa kanya. Kawawa naman, kasi nga ginamit lang yung katawan niya ginamit lang ni Satanas yung kanyang katawan, di ba? Pero yun yung sumpa. And ito sabi sa Genesis na to the serpent, the seed, sabihin yung prophetic prophetic word na may darating na panahon, the seed of the woman, sabihin yung anak na lalabas sa babae, yun ang wawasak ng ulo mo. Si Jesus yun. So, nung panahon na yun, hindi pa nila alam kung sino yun, di ba? So parang, it's a mystery. Pero darating ang panahon, wawasakin ang ulo mo. Yun ang prophetic word. So, siyempre, ito Satanas na nagulantang. Anong mangyayari? Anong gagawin natin yun? Anong ginawa niya? Yung mga anghel na kasama niya, which is mga demons, nakipag-api doon sa mga babae nung panahon na yun. Genesis 6, doon lumabas yung mga higante. Ang tawag Nephilim. Kung tinignan mo doon sa Genesis 6, kaya nga sobrang sama ng mundo at na-corrupt yung race, anong nangyari? Wala nang matino kundi si Noah. So, flood, di ba? Flood, natira si Noah. Kasi nga gusto nila i-preserve yung seed. Ngayon, nung tanggal na lahat, di ba? Natira si Noah, wash out, nagsimula ulit ng bago. Pero tatandaan nyo, sabi ni Jesus, in the last days. Yung bago siya dumating, darating yung panahon na yung mga araw na yon ay katulad ng araw ni Noe. Okay? Kaya huwag tayo magtaka, Lord, bakit padilim ng padilim? Ganun talaga yun. Gets ba natin? Nasa Bible yung padilim talaga ng padilim. Pero, ang sabi ng Panginoon, pero doon sa mga nananampalataya sa Kanya, paliwanag ka naman ng paliwanag. Amen? Padilim ng padilim. Pero ikaw ay paliwanag ng paliwanag. Sabi sa Isaiah chapter 60, sabi doon, arise, shine, for your light has come. Okay? Behold, darkness shall cover the deep. Sabi, deep darkness the people. Meaning to say, napakadilim. Kaya huwag na tayong magtaka kung napakadaming corruption, napakadami. Kasi darating na si Jesus. Pero sabi doon sa Isaiah chapter 60 verse 2 na, but, diba, yung light ng Panginoon will arise. Saan? Sa atin, sa church. Kaya yun ang palaging gusto kong ipahayag sa mga kapatiran pag nakakausap ko. Bakit ka malungkot? Diba? Bakit ka parang discouraged and all that? Samantalang nasa iyo ang liwanag ng Diyos. Diba? Nasa atin liwanag ng Diyos Nasa atin yung kapangyarihan ng Diyos bilang mananampalataya. Bakit tayo nananatiling discouraged? May mga times na parang, di ba, dumaan ka sa sitwasyon, dumaan ka sa problema, at sabihin na, dumadaan talaga tayo. Actually, may mensahe ko mamaya. Dumadaan talaga kasi kasama yun sa buhay ng tao. Kasama, nandito ka sa mundo kung ayaw mo ng problema, di uwi ka na sa langit. Walang problema doon. Ayaw mo naman. Lord, wag pa, ayaw ko pa. Hindi ko pa natatapos yung aking di ba? Which is, yun nandito ako sa mundo Kaya nga, ang isang kailangan ko ma-realize bilang mananampalataya, lalakad tayo na merong kapangyarihan. Lalakad tayo na merong kagalakan. Lalakad tayo na merong kabanalan. At hindi yun sa sarili nating lakas. Kaya tatandaan natin. Kasi marami Kristiyano ganun ang thinking Ay, kailangan kong gawin to. Kailangan kong manalangin kasi kung di ako manalangin, backslider ako. Parang, teka. Parang mali. Kasi nga, ang ginagawa mo sa sarili mong lakas. Okay? Lahat yan, lahat ng mabubuting ginagawa natin, lahat yan ay ang pinakaugat niyan ay yung relasyon natin sa Diyos. Kung mahal, sino nakaranas ito may in love? Di ba? Naaalala niyo yung mga panahong in love ka? Di ba? Di ba ngayon in lavabo na kasi nahugasan na pero noon in love. Hindi, joke lang. Pero di ba, ganun yung natin. Anong ginagawa pag in love ka? Abay, lahat gusto mong gawin. Di ba? Lahat inaibinigay. Di ba? Paglilingkuran mo, pagsisildahan mo kasi nga mahal mo. Di ba? Yun ang pinaka-root ng pagmamahal.
Pag mahal mo ang Panginoon, talagang meron kang joy, meron kang peace, meron kang, alam mo yan, gagawin mo yung alam mong dapat gawin, di ba? Kasi dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang Panginoon, at alam mo, mahal ka rin niya. So yun ang pinaka-root. So kung alam mong mahal, tapos pag alam mong mahal kanya at mahal mo siya, anong ginagawa mo? Di ba? Minsan nire-record mo yung usapan ngayon, mga kabataan, nire-record yung call, tapos i-replay, mga ganun. Panahon wala eh. Meron lang sulat, di ba? Sulat, nakasulat ka may papadala pa kay ganito, di ba? Tapos weeks bago dumating, di ba? Pero pag dumating, ala, sige, basa. Parang yung lola ko, nakatago pa yung mga ano nun. Iniipon. Di ba? So, ibig sabihin, dahil mahal nga, binabasa yung mga sulat. So, ang tanong ko ngayon, nabasa niyo na ba yung sulat? Yung Bible. Nasa nila mga sulat. Di ba? Di ba? Kasi nga, nandun yung kanyang Minsan, pahayag, nandun yung kanyang kalooban, nandun yung kanyang kung ano yung plano niya para sa'yo, nandun. Di ba? Si Bible ko, paabot ng Bible ko. siya nakabasa na isang libro. Di ba? O, pag nagpasa ka ng Bible, ito yung love letter niya para sa'yo. Di ba? Tapos, hindi man natin mabuksan. Mas nabubuksan pa natin si Facebook. Kesa yung book. Di ba? Sabi nga, imbis na mag-Facebook ka, ilagay mo yung mukha mo sa book. Paste on your book. Di ba? Imbis na Facebook. Get your face or face the book. Di ba? Kasi nandito lahat ng kumaga, ano yung prinsipyo ng Diyos para lumakad ka sa victory, lumakad ka sa sa kapayapaan, lumakad ka na mayroong karunungan ng Diyos. Ang Proverbs, bigyan ko ng example, ang Proverbs o ang Kawikaan, meron niyang 31 chapters. Okay? So sa loob ng isang buwan, may 30 to 31 days, di ba? So one proverb a day would keep trouble away. Di ba? Sabi, apple a day keeps the doctor away. A proverb a day keeps trouble away. Kasi bakit? Ang sabi sa Proverbs chapter 1, okay? The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive instruction of wisdom, justice, judgment, and equity, to give prudence to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel. To understand a proverb and an enigma, the words of the wise and the riddles, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So, anong purpose ng Proverbs? Para bigyan ka ng karunungan. Diba? So, kung araw-araw may isang proverb kang binabasa, diba? Matututo ka. Kasi ang dami dito. Like for example, sabi nga dito, the call of wisdom. Wisdom calls aloud outside. She raises her voice in the open square. She cries out. Ibig sabihin si wisdom, nagtatawag, oy, ali kayo rito. Diba? How long, sabi niya, how long will you simple ones love simplicity? Ibig sabihin, hanggang kailan kayo magiging hangal? Hanggang kailan kayo magiging stupido? Kung salitang kalye, yun talaga. Hanggang kailan ka mananatili sa ganung pag-iisip, ito sabi ni wisdom. Tapos sabi niya rito, turn at my rebuke. Ibig sabihin, kapag may sinabi siya, lumingon ka. Okay? Surely I will pour out my spirit on you. I will make my words known to you. Ibig sabihin nun, kapag, di ba, kapag ang Panginoon kasi lagi nagbibigay ng instruction yan. Di ba? Kailangan lang natin i-tune yung sarili natin doon sa tamang frequency. Di ba? Naalala niyo yung radyo noon? Mula ng araw, nandito tayo sa dahil, naalala niyo, yun ang example ko ngayon, mga kabataan sa pipindutin na lang, Spotify. Di ba? Ganun. Wala, hindi na naintindihan yun. Pero noong unang panahon, kailangan mo i-tune ng tama para masagap mo yung tamang frequency. Di ba? Ganun din tayo bilang mga Kristyano. Saan natin itinuto, anong frequency natin? Di ba? Frequency ba ng Channel 2, ng Showtime? Frequency ng Facebook? Ngayon, napakadami ng distraction. Noong unang panahon, television lang eh. Di ba? Sa radyo, patayin mo yung TV, patayin mo yung radyo. Di ba? Buklat ka ng Bible. Ngayon, ang dami na. Cellphone na lang. Yun ang pinakalaban ngayon eh. Yung mga bata, ang dami, puro cellphone.
Napakadaming distraction. Kaya nga pag hindi ka pa sanay, o sabihin natin hindi ka pa tawag dito, hindi mo pa nakokontrol yung ano mo, flesh mo, kung nababasa ka ng Bible, huwag ka mag-cellphone, mag-analog Bible ka. Kasi mag-Bible ka na physical Bible para mabasa mo talaga. Pero balik tayo doon. Sabi nga rito, because I have called and you refused. Diba? I stretched out my hand and no one regarded. Because you disdained all my counsel, would have none of my rebuke. I will laugh at your calamity, I will mock when terror comes. Sabi parang, nandito na eh. Inaabot na sa'yo yung, ito, pakibasa. Di ba? Inaabot na sa'yo eh. Pakibasa. Nandyan ang susi ng buhay. Ayaw pa. Kasi Lord, gusto kong gawin sarili kong pamamaraan. Kasi Lord, gusto kong ganito. So may problema ka, Lord, tulungan mo ako. parang mali. Diba? Samantalang umpisa pa lang, binibigay na ni Lord yung kanyang salita. Diba? So yun ang actually kailangan matutunan ng mga, kasi totoo lang, 28 years na akong sumusunod sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Nakilala ko siya nung ako'y kabataan. 17 ako noon. And mula nung time na yon, napakabuti niya. Diba? Kung susunod ka lang sa Kanya, hindi ka niya pababayaan. Kung susunod ka lang sa Kanya, mararanasan mong mabuhay ng merong tagumpay. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka magkakaroon ng problema. Gets mo ba natin? Ang ibig sabihin lang nun, habang lumalakad ka sa buhay, nakakaranas ka ng tagumpay. Kaya babalik tayo dun sa gastos or what, di ba? Pag may mga gastos na gano'n, ang tingin na agad na, magkatilen nyo, kung sino yung, dito po kay pastor, mayayaman yung mga pastor sa church. Mga kapatid, ito yung kailangan mong malaman. Ikaw ay merong inheritance. Yung inheritance mo, ang inheritance, kayamanan, o yung, di ba, pag naghuling bilin yung mga magulang. O anak, sa itong parte ng lupa to, kasama niyan, meron kang bank account na kasama. O para sa iyo, sa isang anak, ito yung kalupaan mo. Di ba? Ganun yung inheritance, di ba? So, pag tinignan natin sa salita ng Diyos, ang inheritance natin ay spiritual. Okay? Now, hindi porket spiritual, ay mananatiling spiritual. Okay? Kasi ang salita ng Diyos, sabi kasi dito, kainin mo ang salita ng Diyos. Hindi mo pwede kainin ng Bible, di ba? Di ba? Hindi mo pwede natin gawin niya. Kainin na, hindi, ibig sabihin ng kainin mo yung salita ng Diyos, ibig sabihin namnamin mo. Okay? Yung word na meditate sa Bible, meditate. Sabi sa Joshua. Punta natin ng Joshua. 1:8. Okay po ba kayo? Okay Natututo pa. kayo? Okay lang, Or- Mga 10 minutes pa. Joshua chapter 1 verse 8. Diba? Mga dapat, mga memorize yun na verses yan. Joshua 1 verse 8. Sabi doon, this book of the law. Dati wala silang Bible Ang meron lang sila yung 5 books ni Moses na binigay sa kanila ng Diyos. Mula Genesis, Exodus, Exodus, Numbers, Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 5 books lang binigay sa kanila. Pero sabi ni Lord sa kanya, this book of the law shall not depart from your Lips. mouth or lips. It shall not depart. Ibig sabihin nun, hindi niya sinabing it shall not depart from your mind. Okay? Hindi niya sinabi diyan hanggang dito ang salita ng Diyos. Bibig. Okay? Ito yung ating pupuntahan. Sabi doon, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all, hindi some, hindi ilan lang, but all, lahat na nakasulat dito. Basahin. Ibig sabihin nun, hindi lang dito. Kailangan pumasok dito at lumabas Sa bibig. dito. Yun ang susi para sa buhay na mananagumpay. Bakit? Kasi kung ang salita ng Diyos hanggang dito lang, pwedeng nakawin niya ng kaaway. Tama. Diba? Kaya sabi ni Jesus, pag naintindihan mo ang prinsipyong ito, hindi ka na maloloko. Malalaman mo kung anong prinsipyo ng kaharian ng Diyos pag malaman mo itong prinsipyong ito. Ano yung prinsipyo niya? The farmer went out to sow. Sabihin nun, yung
yung farmer or farmer sa Tagalog, magsasaka. Pumunta para magtanim. Di ba? Dala-dala niya yung binhe, yung ilang mga binhe nalaglag sa daanan. Di ba? Yung ilang binhe nalaglag sa, di ba? Sa patuhan. Yung ilang iba nalaglag sa Dawagan. Mga damo. tawagan o mga tinik. At yung iba tinanim sa magandang lupa. Yung nandun sa daanan, dumating mga ibon, binuka, kinain. So ang explanation ni Jesus doon, ito ay yung mga nakakarinig ng salita ng Diyos, pero as soon as they hear the word of God, sabi, nang marinig mo at nandito lang sa utak, sa isip, Mawawala. ang kaaway ay bibigyan ka kaagad ng kaisipan na taliwas doon sa salita ng Diyos. Di ba? Narinig mo salita, ang Panginoon ay nagpapagaling, purihin ng Diyos. Di ba? Narinig mo sa mensahero ng salita ng Diyos. Nagpapagaling si Lord. Di ba? Pag-uwi mo ng bahay, pinumusta ka, oh Mari, kumusta yung arthritis mo? Nakakalakad ka pa ba? Sabi mo, oh, lagi nga, sakit-sakit eh. Mayroon ngayon yan. Ano yung lumabas sa bibig? Di ba? Nasaan yung narinig kong nagpapagaling ang Panginoon? Wala na. Nawala. Yun yung sinasabi ng Panginoon. As soon as the word comes, di ba? Kasi ayaw ng kaaway na yung salita ng Diyos mapunta sa puso natin. Kasi pag napunta sa puso natin at yan ay good ground, ano yung good ground? Tutubo yan. Matabang lupa. Matabang lupa yan, ang binhi ng salita ng Diyos mapunta dyan, tumubo yan. Hindi natin alam kung paano lumalago yung halaman. Tama. Di ba? Tama. Basta na lang yan lumalago at namumunga. Basta maganda yung lupa. Anong trabaho natin? Magtanim. Di ba? Alagaan yung lupa. Tanggalin mo yung mga weeds. Di ba? Trabaho natin yun. Pero yung trabaho na para lumago at mamunga, sabi sa principle ni Jesus sa Gospels, a man plants the seed and he does not know how it grows. Tutubo na lang yan. Okay? So, pero ang prinsipyo, pag naintindihan mo yan, so kailangan guard your thoughts. Di ba? The seed has to go to the ground. Ngayon, yung ground ng batuhan. Na-excite, praise the Lord. Di ba? Sabi ng Panginoon pala, pinagaling na ako. Praise God, napakabuti ng Panginoon. Uwi siya ang bahay. Diba? Oh, at saya-saya mo ngayon. Oh, napapagaling ng Panginoon. Praise the Lord. O ito yung, tamang sabi ng kasama niya sa bahay. Oh, ano mo yung mga praise the Lord ka, yung ganto-ganto ganyan. So, pinaresipute siya. Diba? Huwag ka na nga pumunta ng church. Kasi nga, hindi mo ginagawa to, hindi mo ginagawa yung mga ganyan-ganyan. O, tapos yan yung medication mo. Yung gamot mo, ganto-ganto ganyan. So, dahil sa persecution, nawala yung word kasi nga na-excite lang siya, nag-grow, pero na lang tayong halaman. Dahil sa pinit ng araw. Hindi ko sinasabi ito, huwag yung mga gamot nyo. Hindi ko sinasabi yun. Sinasabi ko is, ang salita ng Diyos ay totoo at kumikilos. Ngayon, pumunta ka sa doktor, binigyan ka ng instruction, uminom ka ng gamot. Habang uminom ka ng gamot, nagpapasalamat ka sa Panginoon, salamat po, ikaw ang aking tagapagpagaling. At gamitin mo itong mga gamot na ito bilang instrumento para sa aking kagalingan. Okay? So tayo po ay gano'n, hindi tayo huwag uminom ng gamot, hindi natin sinasabi yan. Kaya sabi natin, ng salita ng Diyos, mas makapangyarihan sa lahat ng sakit at karamdaman dahil nga yun ay pangako ng Diyos para sa atin. Okay, that's natin. So ano pa yung pangatlo? Dawagan. Yung thorns, okay? Yung thorns nung ito ay, sabi, the plant grew, diba? Ibig sabihin, tumubo yung halaman, pero hindi namunga. Okay? Ibig sabihin, lumalim din, merong roots, pero walang bunga. Ang hinahanap ng Diyos palagi ay bunga. Pansin niyo ba yan kay Jesus? Pumunta siya sa Jerusalem, diba? Naghahanap siya ng Jerusalem yun. Basta pumunta sila sa isang city, hinahanap niya yung kasi gugutom sila, diba? Nasaan na yung mga igos dito? Kasi madahon, pero walang bunga. Wala siya makain, hindi ka na mamumunga ulit.
Di ba, sinabi niya yun, tapos dalantang, nagulat si na Pedro, pero ibang kwento yun. Pero ang Panginoon, lagi niyang hinahanap yung bunga. Ang nais ng Panginoon para sa atin, bilang mga Kristiyano, ay mamunga. Kasama na yun sa pinansyal. Okay? Dahil tinubos tayo ng Panginoon, hindi lang sa ating kasalanan, kundi sa ating kahirapan din. Kasama yun. Okay? Tinubos din tayo mula sa ating sakit at karamdaman. Nasa salita ng Diyos. Kaya nga ito yung inheritance natin. Okay? Ito yung ating kayamanan. Kasi pag nalaman mo, nakita mo salita ng Diyos. At sabi nga dito kay Joshua, the book of the law shall not depart from your mouth, but you, ikaw, shall meditate in it day and night. Ang ibig sabihin ng meditate, yung Hebrew word ng meditate, pag bulay-bulay, or you speak, continuously speak it. Meaning kasi parang lagi mo sinasabi, the blessing of the Lord makes rich and He adds no sorrow to it. Okay? Lagi mong binabanggit ang salita ng Diyos. Kasi nga kailangan lumabas sa bibig mo. Diba, the book of the law shall not depart from your mouth. Ibig sabihin, laging nandyan. Lagi, kumaga, familiar tayo sa ketchup, di ba? Ketchup. Bote ng ketchup. Yung malambot, hindi yung bote ng ano. Di ba, sa tapsihan. Sa di ship. ba? Di ba, yung pinipiga, plastic. Di ba? So, pag piniga mo siya, kung ano yung laman lalabas. Yung kung ano yung laman. Minsan nagulat ako pag piga, ay suka pala. Sino nasa loob, di ba? So, ganun talaga. Pag may problema, mayroong sitwasyon, mayroong tayong ano sa buhay, pressure yun. Kung ano yung nasa loob natin, yun ang lalabas. Let's po ba natin? So, kung mayroong dumating na problema, saan lalabas yun? Sa bibig. At sabi ni Jesus, ang nakakasira, what defiles a man, is not what comes into the man, but what comes out of the man. Okay? So yung nakakasira sa tao, sa atin, kung ano yung lumalabas sa iyo, yun nakakasira sa iyo. Hindi pumapasok sa iyo. Okay? So, ano yung prinsipo? Pag nakita mo yung prinsipyo na yun, sabi sa Proverbs 18:21, death and life, okay, kamatayan at buhay, death and life are in the power, nasa kapangyarihan ng iyong sinasabi, yung dila mo, yung bibig mo. So, kung ano sinasabi ng bibig mo, yun ang nagiging karanasan mo. Yun ang nagiging sitwasyon mo. Okay? Prinsipyo to. Kaya nga, huwag mo na sasabihin kasi mahirap lang ako. Lagi kang mahirap. Di ba? O, tandaan nyo to. Prinsipyo. Prinsipyo to salita ng Diyos. Kaya nga nung nakita ko to, binago ko yung pag-iisip ko. Di ba? Di ba? Nakita nyo naman. Ako noon, ay napakahirap namin. Totoo, nung kami, sa tabi kami ilog. 6 kami magkakapatid. Tapos, sira pa yung bahay namin kasi kinain yung lupa and all that. Talagang 5 lalaki, isang babae. Napakahirap namin, hindi ako napag-aaral. Sabi ng tatay, grade 6 pala, huwag ka na mag-aaral. Tulungan mo lang ako sa trabaho, sabi niya gano'n. Talagang mahirap kami. Hanggang nakilala ko ang Panginoon, nakita ko salita ng Diyos. Importante pala yung mga sinasabi. So, nag-aalala ko na nasa may GMA 7 ako. Walang pamasahe. Sabi ko, gagawin ko. Kasi nga, naghanap ako ng trabaho eh. Naglalakad ako. Parang maasa ako, may mapulot akong pamasahe daw. Pero noong time na yun, yung panahon talaga na hitaghirap. Yung mga times nga, nasa Nulay. Alabang. Ay, ito yung ibayad mo yung sukli, yung kulang. Binayaran mo na ba? Hindi pa ano mo? Tawag dito? Sakto ah. Oo. Sakto naman. Nananalangin ako, sabi ko, Lord, sana meron akong pamasahe, meron ko nun. Naglalakad ako. Naglalakad ako from sa bahay hanggang sa church. Worship team siyang leader. Hanggang sa church, ha? Sasakay lang ako kasi meron lang akong pamasahe. Nagpa-Bible study pa lang kami, Jay. Mamaya paki-coordinate ka kay si EJ nga pala. Si EJ, si Shane. Siya yung magpapaawi.
Bicolano yan. Baka mag-Bicol kayo. Kababayan. Kababayan. So, nananalangin ako, nagpipray ako. Sabi ko si Lord, 7 lang yung pera ko. 7 pesos mula Cavite hanggang Sapote. So from Sapote to Alabang nilalakad ko. Oo. Kasi nga, nananalangin ako na magkaroon ako ng trabaho. Diba? Eh nakita ko sa salita ng Diyos. So habang naglalakad ako, ang sinasabi ko, Lord, salamat po, ako ay pinagpala mo. Okay? Kita niyo yung prinsipyo? Ito po, ako po ay anak ng Diyos. Alam ko, Panginoon, ikaw ay nagpo-provide para sa akin. Ikaw ay nagbibigay sa akin ng lahat ng mga kayamanan nandiyan sa langit na para sa akin. Akin yun. Salamat, Amen. Panginoon. Pinapasalamatan ko, Panginoon. This was 25 years ago. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, buhay ang salita ng Diyos sa akin. Kaya hindi ako naniniwala na isang Kristiyano mananatiling mahirap. Come on. 2015, magkakasama tayo. Kasama kami. Alam mo Tilene yan. Second hand na motor. Base gun. Sobrang tuwa ko doon. Meron na akong motor. May 2 wheels na. Nakakaano. Di ba? Papasalamat ako kay Lord. Lord, salamat. Ako po'y pinagpala mo. Ako ay anak mo. At ako ay anak ng hari ng mga hari. Ako rin ay hari. Amen. Di ba? Nasa salita ng Diyos yun eh. Kaya the more na alam natin yung salita ng Diyos, the more na buhay yung katotohanan niyo sa ating buhay, lalabas yun sa bibig ko. Naaalala ko na, may time na naglalakad na sabi, parang Lord, masarap siguro na mayroong sasakyan. Di ba? Ay, nagkaroon ko to. Kada ulan, bababa ako. Magkakapote ako. Sabi ko, salamat Panginoon na meron din akong 5 wheels. 5 wheels, hindi 4 wheels. Bakit? Para may reserve ka. Manalaki kayo ng 4 wheels, 5 wheels. Para pag flat yung isa, pwede ka. Kompleto. Okay? Manghihingi ka kayo kay Lord. So, ano mo yun? Papasalamat. May time na wala kaming 5 wheels. Wala. Eh, nananalangin kami na ano. So, ang faith namin is makarenta kami. Mag-rent. Or mag-commute kami. Papunta sa church. Commute kami. Di may van. O, sarap ng buhay. May driver ako, di ba? At meron akong voice-activated na, ano yun? Ano yung voice-activated na driver? Alam mo kung ano yung voice-activated driver? Pag sinabi mo para, titigil. Para po, o titigil, di ba? Voice-activated. Pinaganda lang yung term. Pero, hanggang sa, sabi ko lang, masarap na hindi lang nagko-commute. Maganda yung after that service, pwede pa kaming gumana. O di nagkaroon kami ng pang-renta ng sasakyan. Simula kami mag-renta. Every Sunday, nag-rent kami ng sasakyan. Di after the church, kung saan sa amin yung gumana. Mas to the point, meron na kami sarili sasakyan. Di ba? At meron pang mga sasakyan. Kasi nga, ganun talaga si Lord. Pag nakita niyo to, okay, pag naunawaan niyo to, si Abraham is the father of our faith. Sabi sa Galatians na kung ikay na kay Kristo, okay, if you are in Christ, you are Abraham's seed, anak ka ni Abraham. And you are heirs, okay, heirs, tagapagmana. Sabihin nyo nga, ako ay tagapagmana. Ako'y tagapagmana. According to His salvation. Ibig sabihin ng kung ano yung nakalaan para sa iyo talaga. Kasi nga konektado ka sa Panginoon. So, ang inyong example, si Abraham. Tingnan si Abraham. Anong meron sa buhay ni Abraham? He has cattle, he has silver, he has gold. Di ba? Hindi lang isa, marami. Yun ang physical pa lang, ha? Paano pa yung intellectual? Paano pa yung emotional? Kasi gusto ng Panginoon buo tayo. Gets ba natin? Okay na kayo dyan? Pwede na kayo diba? Yun ang nais ng Panginoon. Mabuhay tayo ng merong victory. Amen. Mabuhay tayo ng may tagumpay. Na kapag sinabing, Pastor, mag-outing, kaya lang wala akong pang ano. Meron ka, kahit 2 piso ibigay mo. Di ba? Seed yun eh. Ang kaharian ng Diyos ay nababase sa seed pala. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng ito agad. Binigyan ka ng kotse ngayon, mamumblema ka. Bakit? Maintenance, change oil. 5,000, change oil. Maintenance, 15,000. Gasolina. Gasolina ko isang buwan, 20K.
Kasi nga, di ba? Iba na kagad si ate, nag-iba yung itsura. Di ba? Kasi nga, mula sa C, di ba? Mula sa C, naglalakad. Meron akong pampamasahe, praise God. Praise God, totoo na ako, praise the Lord. Makakapag, dati naglalakad ako punta church ngayon, nakakapagbigay na ako ng pamasahe. Hindi na ako naglalakad, purihin ng Panginoon. So, tapos hindi lang yun, nakakapag-akay pa ako, binabayaran ko yung kanilang pamasahe. Di ba? Ganun yung grow ka mula sa maliit hanggang sa malaki. Hindi ka bibigyan agad ng, oh anak, ito na yung ano mo. Hindi, go-grow ka nila. Process yan. Kaya hanggat, kung parang meron kang dream, pero hanggat hindi mo pa nararating yun, nandun yung attitude of faith, ang attitude of thanksgiving, the Lord, salamat po. Di ba? Salamat po, meron akong bahay na tinitirahan na akin. Di ba? Hindi ka bibigyan agad ng Panginoon ng mansyon. 3 kwarto or what? Ang hirap kayo linisin mo. Ikaw, misis ko lang. O yung mga anak ko, no, let's have a house. 5 rooms. May room para dito, may room para sa kanilang house. Sabi ng mama nila, linisin nyo. Di ba? I-grow ka ni Lord. Okay? So it starts with what? Seed. So magkaroon tayo ng commitment. Ito. Kasi gusto naman talaga natin, ang nice na Panginoon sa atin, we are blessed to be a blessing. Huwag tayong manatiling hanggang doon lang sa atin. Di ba? Yung mga binibigay ni Lord na yan, para sa, ano yan? Para rin sa kanyang gawain. Para rin sa kanyang, pag-usad ng kanyang kaharian. But it starts with us. Huwag tayong manatili sa point na, hindi, mahirap lang ako. Di ba? Simulan na natin baguhin ang lumalabas sa ating bibig, pero babaguhin natin lumalabas sa ating bibig sa pamamagitan ng nasa ating puso. Tinatanim yan. Diba? Ano sabi sa Bible? Let the poor man say, I am rich. Diba? Hindi sinabi doon, let the poor man say, I am poor. Oh, diba? Let the poor man say, I am rich. Ibig sabihin, hanggat nakikita mo na wala naman yung pitaka mo, hey, praise the Lord, napakayaman ko. Di ba? Kasi nga kahit hindi ko pa nakikita, di ba? Ang Panginoon ng aking supply. Di ba? Kaya pag nagpatawag ng offering, o sige pastor, o kung ano yung meron dito. Kaya ano kinoment ni Jesus? Anong kinoment ni Jesus dun sa dalawa? Di ba? Sabi nga, nag-observe siya sa templo. Sabi ng mga disciple, obserbahan nyo. Yung mayaman, ibibigay, di ba? Pero yung babae, anong kinoment? Yung babaeng nagbigay ng kusing. Bakit? Kasi binigay niya lahat. Itong mga mayaman, binibigay porsyento lang. Diba? Dumadating ako sa buhay, punto ng buhay ko na, ang meron ako, anong laman ng wallet ko, Lord, bariya, binibigay ko. Wala, kasi I gave my all. Diba? So, but you start somewhere. You start with the Word of God, sa puso mo. And then, nag-grow. Okay? And then lalabas sa bibig mo. Eh, dapat lumalabas sa bibig natin, yung salita niyo. Salita ng Diba? Diyos. Kung ikaw'y nakakaramdam ng sakit at karamdaman, habang umiinom ka ng gamot or what, Lord, salamat po, ikaw ay tagapagmagaling mo. Ang inheritance natin nandito sa lipan. Okay? Kaya ito yung inheritance natin. Okay tayo? Praise God. Okay, meron kang question. Okay tayo magpunta sa ano? Tanong. 5 minutes. Tanong kayo kung paano yumaman. Narinig nyo na. Ang tanong, nagbabasa na ba kayo? Yan. Yun ang tanong. Hindi, totoo yun. Kasi nga, gusto namin dito, itong pake namin ng mga pastor dito. Yes. Na gusto namin na parang lumakad kayo sa tagumpay. Lumakad kayo na kayo ay mga mayayaman. Bakit? Ang laki ng pinapagawa ni Lord dito sa atin. Isipin mo yung taga-Kawit, ilang tao dito? Dami. Di ba? Last census, nasa 80,000. 80,000. 80,000. Okay? Wala pang church dito na mayroong 1,000 members. Kahit yung CCF, wala pang 1,000. Tama. Di ba? Ang dami pang taong kailangan makilala ng gospel. Ano ginagawa natin? Kukulang. Makikinig, tapos na. Parang check, Lord, check. Matin naman ako sa church. Di ba? Hindi yun eh. Ang nais ng Panginoon sa atin, maging pagpapala. Dala-dala natin yung salita ng Diyos, dala-dala natin yung,
yung liwanag na nasa Kanya, maging pagpapala tayo. Pag may mga sakit, pag-pray natin para gumaling. Pag kailangan na ng pamasahe, bigyan natin. Ganun tayo eh. Pero God will start us somewhere. Simula sa seed. Seed lang. Seed. Seed na salita ng Diyos. Tanim sa ating puso. Lalago. Mamumunga. Tanim ulit. Yun ang anong kingdom of God. Okay, wala na tanong? Wala na? Wala na? Okay. Ano po? Ito tayo.